Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Lacas, shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Reben Beat, shoutout kay Michael Capit. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Storytelling channel sa YouTube. Sa lumang temple ng mga demonyo. Napansin ni Dax na lulugi na sa labanan ang sinaunang general na nagmula sa loob ng pagoda. Brother Chester, pagod na ang general at, tignan mo ang babaeng ahas na yan ay parang walang kapaguran. Tama nga si Dax, ang babaeng ahas ay sadyang pinapagod ang kanyang kalaban. Alam ng babaeng ahas na kapag napagod na ang sinaunang tao na kanyang kaharap, may pagkakataon na siyang tapusin ito. Bumiyolo ang ahas at sabay palo ng kanyang malaking buntot na may lakas at bilis na para bang hangin. Nagulat ang general at ang buntot ng ahas ay tumama ng napakalakas dito. Tuldok, boom! Lumipad ang general at tuluyan nawalan ng malay. Natakot si Dax at Chester sa kanilang nakita. Nilabas ni Chester ang pagoda at pinasok na ang kaluluwa ng lumang general. Pawis na pawis si Dax. Habang nakatingin sa kanila ang babaeng ahas. Kapatid Chester, kailangan na ata talaga natin, ilabas ang ating spiritual na lakas, H. Handa na si Dax na ilabas ang Heavenly Axe. Mabilis siyang pinigilan ni Chester. Kapatid Dax, wag, malalaman ng mga sundalo demonyo na kung saan tayo naroon. Ano ang gagawin natin kapatid Chester? Kailangan natin mapatay ang ahas na iyan. Kapatid Dax, kailangan natin makaalis dito at iwasan muna ang ahas na yan. Sa ngayon kailangan muna natin umatras. Mahinang sabi ni Chester kay Dax. Habang sila ay papatakbo na. Ang babaeng ahas ay mabilis na kumilos at lumusab sa dalawa. Nako, sabi ni Chester, mukhang huli na ang lahat, dapat habang lumalaban pa ang general ay tumakas na kami. Bulong ni Chester sa sarili. Napakabilis ng pagdating ng ahas kila Dax at Chester. Habang malapit na ang ahas sa kanila, nakaisip si Chester ng paraan para makatakas sa babaeng ahas. Kapatid Dax, akin na ang iyong Heavenly Axe. Bakit kapatid Chester? Akala ko hindi tayo gagamit ng spiritual na lakas. Iyan mo na iabot mo na sakin. Madaling iniabot ni Dax ang Heavenly Axe kay Chester. At agad-agad itong tinulak ni Chester si Dax papalayo. Tumalsik si Dax sa pagkatulak at ang ahas ay nakarating na kay Chester. Mabilis na kinain ng babaeng ahas si Chester. Kapatid Chester, sigaw ni Dax. Nagwawala ang galit ni Dax sa loob ng kanyang katawan na para bang gusto niyang sumabog. Dahil sa sinapit ni Chester, nakita niya na kinain ng buo ng babaeng ahas si Chester. Naiiyak sa galit si Dax. Tuldok, walang hiya kang babaeng ahas ka. Makikita mo, ito na ang iyong katapusan. Habang si Dax ay tatayo na sa kanyan. Pagkatamba, at handa na itong gamitin ang kanyang spiritual. Mabilis na lumusab sa kanya ang ahas at agad na hinampas si Dax ng buntot nito. Boom! Tinamaan si Dax ng napakalakas na. Hagupit, si Dax ay tumalsik ng malayo at bumangga sa malaking bato. Si Dax ay sobrang napinsala dahil sa paglusob ng ahas at paghapos ng buntot nito. Sa mukha ng dugo si Dax at labis siyang nasaktan. Pumasok sa isip ni Dax ang isang bagay. Kapatid Chester, ito na ba ang ating wakas? Dapat pala kanina ko pag ginamit ang aking spiritual na lakas. Kapatid Chester, sigaw ni Dax. Bumalik sa paglusob ang babaeng ahas, mabilis na kumilos ang ahas para diretso atakihin si Dax. Wala na, katapusan na, bulong ni Dax. Kapatid Daryl, patawad kung hindi ka namin masasamahan na makabalik sa mundo ng mga tao. Handa na si Dax na mamatay sa kamay ng babaeng ahas. Ang bilis ng paglusob ng babaeng ahas. Hanggang ito ay napatigil. Ha! Sigaw ng babaeng ahas. Nagulat si Dax at napamulat ang mga mata.
Napansin niyang parang nag-iba ang kilos ng ahas, na parabang nasasaktan ito. Anong nangyari sa ahas na ito? Kanina lang ay napakaligsi at napakabilis nito. Ngunit ngayon ay parabang may iniinda ito. Bang! Bang! Sa loob ng malaking ahas. May tunog na nagmamula. Ngunit hindi ito rinig ni Dax. Si Chester ay hindi tuluyan namatay sa pagkain ng ahas. Binalak pala talaga ni Chester na magpakain sa malaking ahas para ito ay sekretong atakihin. Sa loob ng katawan ng ahas. Kaya pala hiniram ni Chester ang Heavenly Axe para ito ay gamitin panghampas sa loob ng katawan ng ahas. Namumutla at nasasaktan ang babaeng ahas sa paghiwa at paghampas ni Chester ng palakol. Bang-bang! Anong nangyayari? Bakit nasasaktan ang ahas na ito? Bulong ni Dax. Maya-maya sa kakahampas ni Chester ng palakol. Sa mukha ng kulay green na dugo ang babaeng ahas. Nakita ni Dax kung paano nasasaktan ang ahas. At siya ay gulat na gulat. Pagkakataon ko na sana para atakihin ang ahas na yan. Pero di ko mag-alaw ang isa kong paa. Dahil sa pagsusumikap ni Chester sa paghiwa at paghampas ng palakol sa loob ng katawan ng ahas, ay nagawa niyang masaktan ng husto ang ahas. At malakas itong samuka ng dugo. Kasabay ng pagsuka ng dugo ng ahas, ay pagsuka din kay Chester. Nagulat si Dax. Kapatid Chester, buhay ka. Mabuti hindi ka napatay ng ahas na yan. Malungkot na sabi ni Dax dahil sa kanyang isipan si Chester ay patay na. Ngumiti si Chester kay Dax. Kapatid Dax, hindi ko hahayaan na maiwan kang nag-iisa para labanan ang hari ng mga demonyo. Hindi tayo basta-basta mapapatay ng sino man kapag tayo ay magkasama. Sigaw ni Chester nang may ngiti. Bumalik sa tingin si Chester sa babaeng ahas. Ikaw, akala ko matalino ka. Madali ka rin palang malinlang, sigaw ni Chester. Galit na galit ang babaeng ahas, gustong patayin agad si Chester. Ngunit siya ay malubhang nasugatan ni Chester. Magpaalam ka na, sigaw ni Chester. Mabilis na tumakbo si Chester patungo sa babaeng ahas. Habang siya papalapit na sa ahas, tumalon ng mataas si Chester habang hawak-hawak ang Heavenly Axe. Katapusan mo na. Pinalakol ni Chester ang ulo ng babaeng ahas. At ang babaeng ahas ay hindi na nakakilos. Boom! Tinamaan ang ahas ng napakalakas na hampas mula sa Heavenly Axe. Lumipad ang ulo nito. Napuno ng kulay green na dugo ang buong katawan ni Chester. At ang babaeng ahas ay namatay niya. Tuwang-tuwa si Dax at napatay ni Chester ang babaeng ahas. Dahan-dahan lumakad si Chester kay Dax. Kapatid Dax, patawad na saktan ka ng malaking ahas na iyon. Okay ka lang ba, tanong ni Chester kay Dax. Tumawa si Dax na may pagmamalaki. Haha brother Chester. Ako ang sect master ng Flower Mountain sect na hindi basta-basta nasasaktan. Napangiti si Chester sabay sabi kay Dax. Ikaw talaga, kapatid Dax. Halika, tutulungan na kitang tumayo. Kapatid Dax, maglakad-lakad tayo at maghanap ng mapagpapahingahan, nakakapagod ang gabing ito. Sumagot si Dax. Tere kapatid Chester, alalayan mo ako. Naglakad ang dalawa para maghanap ng lugar kung saan sila makakapagpahinga ng ligtas. Kabilang panig, Elf Palace. Ang dalawa ay tumungo sa labas ng palasyo. Magkahawak pa rin ang kamay ng dalawa. Nang makarating sila sa labas, napansin ni Daryl na nakahawak pa rin si Yui sa kanya, at napatingin ito sa kanilang mga kamay. Napansin ni Yui ang tingin ni Daryl. At agad-agad niya itong binitawan sa pagkakahawak. Namula ng husto ang magandang mukha ni Yui, na ang bilugan niyang mata ay para bang lumiit sa hiya. Napansin ni Daryl ang pagkailang ni Yui. At agad itong napangiti ng palihim. Binago niya ang ihip ng hangin at nagtanong. Miss Yui, kanina may nabanggit ka habang tayo ay naroon sa hapagkainan. Sinabi mo kay Master Ken na may gusto kang ituro sa akin na teknik. Anong teknik ba ito, na para bang ito ay pakipakinabang, ngiting tanong ni Daryl kay Yui. Bumalik sa ulirat si Yui. At sumagot ng nakangiti. Ginoong Vin, oo, tama ka nga sa narinig mo. Gusto ko sana matutunan mo ang teknik na alam ko. At sa buong uri ng mga elf, ako lang ang may kakayahan gamitin iyon. Walang sino man ang nagtangka na magpaturo sa akin para magamit iyon. Nagulat si Daryl at napaisip. Ang teknik na tinutukoy ba ni Miss Lin ay kung paano mabilis na makalinas ng isang malaking palasyo. Napatawa si Daryl sa kanyang sarili. Nako Miss Yui, wag ka na mag-abala pa. At kung gusto mo nga sa akin ituro ito, siguro matatagalan pa.
Dahil ang gusto ni Master Ken ay mag-focus ako sa aking pagsisinay kasama si Miss Lin at ang aking mission sa kanya. Naisip kasi talaga ni Daryl na ang teknik ni Yui ay wala lamang. Ngumiti si Yui at sumagot. Sa bagay kailangan mo muna nga mag-focus sa pagsisinay nyo ni Miss Lin. Alam mo ba Vin, sabay kaming lumaki ni Miss Lin, at naging matalik kami magkaibigan. Ang aking magulang ay naglilingkod din sa pamilya nila Master Ken. Tulad ng asawa at anak ni Master Ken na lalaki. Nasawi ang aking mga magulang at kapatid. Kaya ako na lang ang naiwan sa pamilya namin. Talagang mabuti si Master Ken. Kinubkob niya ako at tinuring na rin parang tunay niyang anak. Sabi ni Yui kay Daryl. Sumagot si Daryl. Kung ganun bakit ka nagsisilbi sa pamilyang Ken, kung tinuturing ka nitong isang tunay na anak? Ngumiti si Yui at sinabi. Ginoong Vin ako ang nagpumilit na magsilbi sa kanilang pamilya. Para kahit papano ay mapakita ko at maparamdam ko ang pagpapasalamat at pagmamahal ko sa pamilya nila. Nung una ayaw ni Master Ken. Ngunit dahil sa pangungulit ay napapayag ko ito. Dati sabay kami nagsisinay ni Miss Lin, pero nung na-master ko na ang aking kasanayan at si Miss Lin naman ay inatasan na maghanda para siya na ang mamuno balang araw sa aming mga uri ng elf. Naging sub-sub sa pagsisinay na si Miss Lin. Nawala ang oras namin dalawa sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Yui kay Daryl. Bilang nag-iisang anak ni Master Ken, malaking responsibilidad na ang nasa balikat ni Miss Lin. Kumamo ng ulo si Daryl. Natutuwa ako dahil nakilala ko ang pamilyang Ken at lalo ka na Miss Yui. Sabi ni Daryl. Namula ang mga muka ni Yui at sabay sabing. Hayaan mo Ginoong Vin. Matuturo ko din sa'yo ang aking teknik. Dahil sa isip ni Yui. Ito ang paraan para mapalapit lalo siya kay Daryl. Ngumiti si Daryl kay Yui. Miss Yui hindi ka pa inaantok? Tanong ni Daryl. Bakit Ginoong Vin, inaantok ka na ba? Medyo. Sabay hawak sa ulo ni Daryl. O siya matulog na tayo. Sobra akong nagpapasalamat na sinamahan mo ako. Sa pagpapahangin Ginoong Vin. Masaya din ako na napadpad ka dito at nakilala namin. Masayang sabi ni Yui. Gusto mo bang hatid kita sa iyong kubo? Tanong ni Yui kay Daryl. Nako, wag na Miss Yui. Hehe kaya ko na magpunta sa aking kubo. At gabi na din, ayoko bumalik ka sa palasyo ng mag-isa. Ngiting sabi ni Daryl. Sige na pumasok ka na sa palasyo at ako ay aalis na. O sige good night Ginoong Vin sabay lakad. Hindi pa rin umalis si Daryl dahil hinihintay niyang makapasok si Yui sa loob. May taglay na ugaling maginoo talaga si Daryl dati pa, kaya madaming babae ang nagkagusto sa kanyang katangian. Nang makapasok na si Yui, si Daryl ay naglakad na patungo sa kanyang kubo. Habang naglalakad siya, iniisip niya kung magpapakita ulit ang idolan na kanyang nakita. Nangiti si Daryl habang iniisip ito. Nang makarating na si Daryl sa kanyang kubo, may narinig siyang ingay sa loob ng kanyang tinutulugan. Agad na nabik si Daryl. Sabi ko na magpapakita ulit sa akin ang idolan na iyon. Sabik na sabik pumasok na may kilos na dahan-dahan sa kanyang kubo. Dahan-dahan binuksan ni Daryl ang pinto at pumasok. Naririnig niya ang ingay mula sa kanyang damitan. Nagmamula ang kalusko sa aking damitan. Sana ay mahuli ko na ito. Dahan-dahan lumapit si Daryl at agad niyang tinignan kung ano. Iyon, tuldok. Laking gulat niya sa kanyang nakita. Isang malusog na koneho ay nasa kanyang damitan. Hahaha, isang koneho lang pala. Paano ka nakapasok dito? Sabi ni Daryl. Habang kukunin niya ang koneho. Naalala niya ang sinabi at dinailan ni Lin kay Master Ken habang siya ay nasa loob ng masukal na damuhan. Ngumiti si Daryl. Ang babaeng iyon, ay may taglay na kagandahan. Kaya pala siya ganon kasanggit. Dahil sa mga nangyari sa pamilya nila nung lusubin sila ng mga Rakshia. Nauunawaan ko na siya ngayon, nakangiti parent si Daryl. Nang nahimasmasan na si Daryl. Napansin niyang nakangiti parent siya. Pinigilan niya ito at sinampal ang sarili ng mahina. Daryl pigilan mo ang sarili mo. Hindi ka pwede mahulog sa babaeng anak ni Master Ken. Isa lang ang dapat na maging hangad ko. Kaya ako nandito, para mapalakas ko pa ang aking spiritual na lakas at makapaglinang ng ayos. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po.
Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!